So you feel the energy, the vibes that we gave. Amen. So now, my brothers and sisters, do we have any shares for today? Sister, please give her one of applause for she's sharing the goodness of the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Yeah. Ako ay patotoo ko yung pagkawala ko na medyo matagal-tagal din buwan. Last September 19, ako po ay kasama ko ang aking anak. Ako po yung hatid papunta Kansas, USA. Dahil ang aking pupunsong anak ay tumawag sa akin, medyo napagabag po ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, puso ko po yun. Ang sabi niya, Mami, wala na tayo makagaling sa Pilipinas. Hindi na tumigil ang aking pagduro. Ang sabi ko naman, ay di ba hindi dyan sa ospital nagtatrabaho ba? Hindi ka magpa-check up. Anong magagawa ko? Yan. Sa madaling sabi, ang aking anak nakapisang ko, si Miley, Mami, magtungo ka na doon. Puntahan mo na. Kasi may itinatagpig pa po siya na yung kalahati ng kanyang ulo na pitik-pitik. Eh yun mo ay nagtatrabaho pang gabi sa hospital. Kaya napagabag naman po ako kasi meron po ako pinsan ng aking asawa na gano'n din po ang case. Sa akin din po nagsumbong. Sa Pilipinas po yun. Ang sabi niya, Ate Sinay, bakit ako hindi natigil ang regla ko? Baka ako hindi na regla yan. Hanggang sa nagpa-check out mga mo, stage 4 na, hindi na ako nakabawi. Medyo nawala na ako. Yun po ang tinatakot namin mag-ina. Ako'y inhatid niya. Nakatagal po ako doon. Supposedly, I want to stay there at 9 months. But the immigration officer disagreed. You have to come back March 19. Kaya March 15, umuwi po ako. Kaya, habang ako po'y naroon, siyempre, lumakas po ang loob ng aking anak kasi lagi ko siyang sinasabihan na wala yan, basta ganitong gawin mo. So, magpa-check up po siya, tuloy ang check-up niya, hanggang sa sabi niya, Mami, this medication is lifetime to me. Good, sabi ko. Magtiwala ka sa Diyos at panaligan mo ang doktor at sundin mo lahat ng iyong instruction sa iyo. Sa madaling sabi ko tumigil po ang pagdurugo, pero patuloy pa rin po yung kanyang bigo sa ulo niya. Hanggang sa ako ako'y umuwi na dahil hindi po ako pwede mag-stay doon ng 9 months. Unlike before, siya mag-anak. Nung po ako sa US, ang panganay ko pong anak tumawag sa akin, Mami, ako may ikaw ganyan pupunta dito sa akin kapag ako'y pinoperahan. Sabi ko, bakit? Anong operasyon? Hanggang sa sinabi nga po yun, kasi yung lalaki po yun. Mami, April 15 po ang aking operasyon. So, sabi ko, ano yun? Doon daw po sa kanyang hernia. Anyways, sabi ko, madali lang yun. Trust the Lord, have faith in God. Magtiwala ka sa doktor, the doctor will do the best, and the rest will be to the Lord. Hanggang sa ako'y dumating, isang linggo, ako'y nakatang pa ng isang session dito, pero ako'y pinauna ng April 10. Nagpanahan siya ng April 15. Sabi ko sa sarili ko, ganun pala ang ina. Pagdami ng anak, ang anak ko parang ganito, daliri natin. Dapat pala po ay ang isang ina, sabi ko
bakit kaya may, Mami, ikaw ang pinuhugutan ng lakas namin. Sabi ko gano'n. Dapat pala hindi kayo magpapakita na kayo natatakot, kayo nangangamba, basta kayo magdasalan. Magdasal. Kaya sabi ng aking anak sa US, Mami, nagdadasal ka na naman? Sabi ko, kamaingay. Sabi ko gano'n. Hindi nila alam na ang ipinagdadasal ko ay sila. Bukod pa po, yung mananahin sa akin ng panalangin. Kaya, pag ako po yung nagdadasal na, ang sabi ko sa akin sa Diyos, kasi pag ako hinihingi ng panalangin, hindi ko muna ako magdadasal. Ikumpento ko muna sa Diyos. Kaya, hindi ko nagpapadasal sa akin na sabi, dasalan mo ako. Ano ba yun? Ako magdadasal sa iyo. Kasi nakausapin ko pa po ang Panginoon. Lord, ganito po ang pangyayari. Ganito. Sasabihin ko gano'n mo. That is first day ng aking prayer. Bago sa kapo ako magdadasal ng magdadasal. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang panalangin lakas natin lahat. At ang panalangin ng ina, sabi nga, pinakahawakan ko po yung sinabi ni Brother Mike na ang panalangin ng ina ay lakas ng mga anak. Kaya, doon po sa aking panganay, takot na takot po siya kasi hindi po siya na-hospital ever. Kami nag-grocery, sabi ko na, ito, Mami, huwag mo na yung anuhin, ang intindihin mo yung aking bukas ay operahan. Sabi ko na, hindi naman ako mag-uopera, doktor ang mag-uopera sa'yo, magtiwala ka. At saka ikaw ay ayos na, sabi ko gano'n. Pati mo yung ay gano'n din na sinasabi. Sabi ko sa iba kung gano'n gawain mo, intindihin mo, huwag kang magpapakita na gano'n. Pero ako ay talaga nagpapasalamat sa Panginoon at ako ay nagpapasalamat sa aking mga kapatid at talaga ako'y kinawaan ng Diyos at mahal. Sila po'y magaling na. Nagtatrabaho na po ang aking panganay nung ako'y umalis sa Ottawa. Yan. At ang aking bunsong anak sa USA, lagi na sabi, Mami, don't worry. Praise the Lord. Praise the Lord. And of course, thank you for Sister Sinai. As we also know that God is the unseen God. We cannot see Him, but we all know that He looks after us, brothers and sisters. Every day. Every day. We cannot see Him, but He sees us, brothers and sisters. Amen. Do I have any more sharers? Who wants to share? Oh, Sister Paul, please come forward. Please give her a round of applause, sister. Your brother. Amen. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang po hapon po. Thank you, Lord. Amen. Nais ko lang pong pasalamatan ng Panginoon. Bagkus na mga ginawa sa amin ng aking anak na hospital, siya ang nag-healer. Na hospital po ang aking anak. Labas pa din siya ang ngayon ay under recovery. At nung paglabas niya po ay ako naman, na-confine ako ng 2 weeks sa hospital.
is always listening to us, brothers and sisters. God is our King. So you just keep praying and Your prayer will be answered. yes. Amen. So are there any more sharers, brothers and sisters? Who wants to share the goodness with the Lord? I think that's it for today. Not a thing. It's coming. More blessing, brothers and sisters. More blessings. Brothers and sisters, are there any more newcomers? So for now, brothers and sisters, let's go to the announcement. So first, we have there will be a general meeting on Sunday, May 31st, 2026, right after the Goan, brothers and sisters. And the attendance is a must. Also, my brothers and sisters, let us help each other cleaning the church and the hall on Sunday, June 7th, 2026. Participation is highly appreciated. All right, and just a couple of reminders. Kindly set your mobile phones to silent mode to avoid distractions during the service. Please refrain from any unnecessary talking to maintain a reverent atmosphere. We respectfully ask everyone to refrain from walking around, especially during the proclamation of the Word of God as a sign of reverence. Let us keep the place clean and orderly at all times. As we participate in this service, let us worship with reverence, respect, and joyful hearts. For those who want to share the goodness/blessings of our Yahweh El Shaddai, please call the Council of Elders. All right. Thank you for helping maintaining a solid